na-upload ko na at ito na nga yung ganap namin last New Year ng family. Every New Year talaga kami nagre-reunion. Nagsasama-sama kami buong family sa side ng mother ko. Tapos pagdating naman sa handa, nagpa-potluck na lang kami. Kada family may dadalhin mga ulam or potahe. Tapos dito rin kami nag-gift giving. Kaya napansin nyo nung last video ko nung Christmas, walang gift giving na nangyari. This year nga, first time namin nag-celebrate ng New Year sa bahay ng tita ko. Masyado na kasing lumalaki ang pamilya namin literally and figuratively, kaya hindi na rin kami kasya dun sa lagi namin pinagse-celebrate ng New Year. Pero hindi pa man nagsisimula yung pinaka-program ng party namin, si Kuya Gio parang lasing na. Tingnan nyo naman yung pagsayaw niya, chumachacha pa yan. At may padante gula pa. Anyways, every year nagpe-prepare kami ng paraffol, ng games, pero this time, more on paraffol lang ang ganap namin ngayon dahil parang ayaw nang sumali ng games ng mga first son. Nabunot nga agad yung asawa ko kaya yan, wala ka ng chance sa grand prize, char. Yung isang pinsan ko naman, imbis na magpa-games, ginawa niya, pinabunot niya kami isa-isa ng angpaw dito. Lahat ng angpaw may barya kaya hindi namin malalaman kung saan doon yung may papel at yung barya lang. Malas mo kung piso lang yung laman ng angpaw, pero swerte ka kung yung piso mo may kasamang papel na pera. Kaming tatlo nga ng Daddy Vien ay tigbebenteng barya yung nakuha namin. Pwede na kesa piso, pero lahat ng nakakuha ng piso pinaulit ng pinsan ko ng bunot para meron silang chance na makakuha ng mas malaki sa piso. After nya, nag-back to raffle na kami at yung isang tita ko tuwang-tuwa sa magiging premyo ng raffle dahil tuwalya ang ipaparaffle namin. Bakit? Mukhang basahan na ba yung mga tuwalya nyo? Char. Pero mukhang sa kanila nga talaga meant to be ang tuwalya dahil nabunot yung asawa niya. Hindi lang asawa niya ang nabunot sa tuwalya, kundi yung dalawa niya pang anak. O diba, sa inyo para talaga itong tuwalya. After ng mga paraffol, nag-start na rin kaming magbigayan ng mga nabunot namin sa exchange gift. At alam nyo ba, itong pinsan ko na to, lagi ko tong nabubunot sa exchange gift. Kung hindi ko siya nabubunot, ako yung nabubunot niya. Worth 500 pesos lang naman yung exchange gift namin. Pero minsan, kapag yung wishlist nila lumalagpas ng 500, sasabihin nila, babayaran na lang nila sa mismong araw ng exchange gift. Pero ang totoo, hindi na nila yun babayaran. Sasabihin, regalo na lang sa kanila. Char. After namin mag-exchange gift, back to raffle na kami ulit dahil nga wala na kaming pag-games, puro paraffle na lang at ayaw nga talagang sumali ng mga person sa pag-games namin. After ng mga paraffle namin, nagbigayan na nga kami ng regalo. Ito yung gift giving namin. Kung sino lang yung gustong magbigay ng regalo sa mga pinsan namin, tita, ayan, nanguna na nga yung isa naming pinsan. Kahit anong regalo naman ang ibigay mo sa kanila, tuwang-tuwa na yung mga yan, basta meron silang bubuksang regalo at may natanggap. Hindi kailangan ng mahal, hindi rin kailangan ng super laki. Ang importante na alala mo sila. Lalo na itong mga bata, kapag tinatawag sila at meron silang regalong bubuksan, tuwang-tuwa yung mga yan at tatakbo agad. Yung mga bata nga ngayon ang may pinakamaraming regalong natanggap dahil sila nga yung pinapriority namin bigyan. Samantalang dati, nung wala pang mga bata, yung mga pinsan namin talaga yung super daming nakukuha mga regalo. Kaya ngayon, parang sabi nila, kasi naman may mga bata na wala na tuloy kaming makuwang regalo. Pero joke lang naman yun sa kanila, masaya rin naman sila para sa mga batang ito. Sabi nga, 'di ba, ang Pasko ay para sa mga bata, kaya ibigay na natin lahat sa mga bata. Char. After ng gift giving, pumasok na nga ang lahat sa loob dahil panonoodin na namin yung video na ginawa ng pinsan ko. Lagi kaming gumagawa ng video, parang ito yung sum up ng mga nangyari sa amin ng isang buong taon. So kunyari nag-birthday ka tapos nagpakain ka sa family, bida ka dito sa video na to. Char. Nakakatawa pa nga tong si Ven dahil tumatawa talaga siya kapag nakakatawa yung video. After niya, nagbigay na rin kami ng mga awards dito sa family namin. 3 award nga lang yung ginawa namin ngayong taon. 1 Call Away Award, the Most Hyper Award, at ang Love Team Award. Sabi nga nung tita ko na nanalo ng Love Team Award last year, ibigay naman yung award sa iba, kaya ayan, ibinigay namin yung Love Team Award dito sa pinsan ko at sa girlfriend niya. Sino naman kaya ang next? Magpaka-sweet na kayo, malay nyo kayo na next year. Char. After nyan, may pahabol na palaro nga yung pinsan ko. Ito yung mag-i-scratch ka ng card tapos lalabas kung magkano yung amount na makukuha mo. Malas ka nga raw kapag yung card mo ay nakalagay, better luck next time dahil wala ka talagang makukuha. Ang daddy at si Vent, 50 pesos daw yung nakuha nila. Tapos ako, 200 yung nakuha ko. At 200 daw yung pinakamalaki na pwedeng makuha dito sa scratch card. Akala ko pa naman 1K, asang-asa ako. Char.
Nung nag 12 o'clock na nga, lumabas na kami ng bahay dahil nagsisimula nang magpapatok yung mga kapitbahay. Grabe, isang taon na naman ang natapos at panibagong taon na naman para sa panibagong buhay. Super bilis talaga ng panahon, kala mo kahapon lang tayo nag-New Year. Kaya i-cherish natin araw-araw na kasama natin yung mga pamilya natin. Ngayong bagong taon, naway magdala ng maraming pagmamahal, kaligayahan at tagumpay para sa ating lahat. Pero habang ang mga tao ay masaya sa labas, may mga Sharonians pala dito sa loob. Syempre, hindi nawawala yan sa handaan at pauwi na rin kasi kami, kaya ayan, kanya-kanyang balot na ang mga person. Pero sa totoo lang, kaya kami nagbabalot kasi yung oras ng medianoche, hindi talaga kami kumakain. Ewan ko ba o ako lang. Tapos sa susunod na araw mo na siya hahanapin yung handa. Anyways, happy New Year sa lahat! Simple man o bongga yung handa nyo nung New Year. Ang importante, kumpleto kayo at masaya nyong sinalubong ang bagong taon.